Lava is located. Ganyan ka na. Kung naghahanap nga kayo ng camping site na may malawak na area, tahimik, maraming puno, malinis na CR, may bukod na wash area, charging station, play area, pool area, at may hiking adventure, at higit sa lahat, malinis at may mahigpit na security. Natagpuan nga namin itong camping site sa Gbaldon, Nueva Ecija. Oh, hi, hello! Welcome back again sa ating camping vlog edition. Umuwi nga ang aking sister-in-law at kahit wala sa plano ay nagkayayaan nga kaming mag-camping. At dahil nga hindi pa naman nagagamit yung binili naming tent, dahil hindi pa naman kumpleto ang aming camping gear, wala pa yung mga camping chair at ilang camping essential, pero go! Pero hala, sige, bahala na. Survival na lang, at least siguradong mag-i-enjoy yung mga bata. Bumili na nga lang kami sa isang convenience store ng mga aming gamitin at kakainin sa camping. At dito nga kami nagpunta sa Gbaldon, Nueva Ecija, sa gilid ng Sierra Madre, at dito nga ito sa Montana Conservation Camp. Dahil nga walk-in lang kami, tumawag pa si Kuya Guard kung may available pa for camping site. Luckily, madami pa daw bakante. Kaya mas okay talaga kung magpapa-pre-booking na kayo para less hassle. So pagdating nga namin ay nagpunta na kami sa front desk para sa aming site. Rice cookers, electric grills, blowers, hair dryers, hair straighteners, any electrical equipment hindi pwede magsaksak sa camp because we're 100% off-grid. Pagkatapos nga ng ilang reminders, ay binigyan nga nila kami ng very refreshing drinks. Meron nga sila ditong glamping tents at camping site. Para sa aming overnight camping, nagbayad kami ng 500 for adults and 250 for kids for 3 to 12 years old. Pwede ka din mag-rent ng kanilang camping gears. At kung ayaw mo namang mainitan at magpunta sa campsite, meron din silang suite for overnight accommodation. Excited na nga ang magpipinsan, kaya naglakad na lang sila papunta sa camping site. Samantalang sinamahan ko naman ang daddy sa sasakyan para dalhin yung mga gamit namin sa camping site. Pagkatapos nga namin magdesisyon kung saan namin itatayo yung tent, ay nagsimula na nga kami magbaba ng mga gamit. At tulong-tulong na nga kaming nag-assemble para makakain na din kami. Yung napagtayuan nga namin ng tent ay merong malapit na CR para in case na maihi yung mga bata sa gabi, hindi sila matatakot masyado. Habang nagluluto nga ang daddy, ay pinamerienda ko muna yung mga bata dahil medyo mukhang matagal-tagal pa bago maluto, maihaw yung mga chicken at barbecue. Meron nga palang charging station na malapit din sa aming site. So, habang nagluluto pa ang daddy para sa aming hapunan, ay niyaya ko nga munang mamasyal ang magpipinsan at nag-aalangan nga akong sumampa at may kabigatan tayo, pero hindi ko pinalagpas ito. Kinaya naman ako at mas nag-enjoy pa nga ang tita kesa sa mga bata. Mas pipicturean. O kaya sabay kaming dalawa na mapupunit lalo. Lipat naman tayo sa trampoline. Nang nagsawa na din sila, nagpunta naman kami sa poolside. Fresh ang water dito, nanggagaling pa sa bundok. Sabi nga ni Jacob ay gusto niya nang maligo, pero sabi ko mamaya na lang after namin kumain. Meron nga din silang play area dito, siguradong mag-i-enjoy ang mga anak ninyo. Kaya hala, sige, huwag nang magplano, ituloy nyo na yan. The forest lava is located. Maro ka na. Ready tayo na naglalawa. Lava,
Gusto na nga nilang maligo kaya nag-aya na silang pumunta ulit sa tent namin para kumain. Ayan, gutom na nga ang mga bata. After nga namin mag-dinner, bumalik nga kami sa poolside para maligo. At pinagbihis ko na nga sila ng panligo nila. Nang sumisid na nga ang mga bata sa pool, ay syempre hindi nagpahuli ang tita. Ay, ayan, sobrang refreshing sa pakiramdam. Nag-enjoy na naman ang tita kaysa sa mga bagets. After ng ilang oras ay hindi pa rin talaga nagpapatinag ang mga bata, tila hindi sila giniginaw. Syempre, umahon na ako. Umahon na nga ang tita mo dahil hindi na kaya ang lamig. Binantayan ko na nga lang ang mga bata, picture sa mga bata. Tingnan nyo naman, nakaka-relax. Habang nakaupo sa ilalim ng puno at ini-enjoy ang view. Nakaupo ako sa isang area na kung saan napapaligiran ng maraming puno at pagkatapos magbihis ng mga bata ay kakain na naman kami dahil nga hindi pa kompleto ang aming camping gear, sa lapag na lang kami kumain. Naglatag nga lang kami ng dala naming lona. Pagkatapos nga namin kumain ay nagpahinga nga kami saglit ng konti at hindi pa nga daw inaantok ang mga bata kaya naglakad-lakad muna kami sa mga ilang areas. Kinaumagahan nga ay maagang nagising ang magpipinsan. Wala nga kaming nabiling marshmallow kaya hindi kami nakapag-bonfire kagabi. Pagkatapos nga ng aming agahan ay ready na kaming magpunta sa skydeck sa taas ng bundok. Bukod sa mataas ang steps ng mga hagdan, mataas-taas pa pala ang aakyatin namin. Naiwan nga kami ng sister-in-law ko at ang mga bagets ay easy-easy lang sa kanilang pag-akyat. Puntik nang natumba ang tita nyo sa pahanging bridge nila. Yan, kuha daw kasi ako ng kuha ng video. Sabi ng anak ko. Nadaon na yung isa natin. Hi, at sa wakas, narating na din namin ang tuktok. Tanaw na tanaw nga dito ang kabuuan ng Gabaldon. Nagpahinga nga muna kami at in-enjoy ang view. Mga 3 kilong taba din ang nabawas sa akin. Akala ko mas madali na ang pababa pero ganun pa din. Pero ang sarap sa feeling kasi pinagpawisan kami at nakapag-banding nga ang magpipinsan. Kasi pag nasa bahay lang sila talagang puro lang sila gadget. At dahil nga pamaya-maya lang ay uuwi na kami, ay sinulit nga muna namin ang ilang oras namin na mag-i-stay dito sa campsite. Hinayaan ko nga munang mag-explore yung mga bata. At ayan nga yung ilang mga suits nila kung ayaw mong mainitan sa camping areas. Meron silang mga glamping site at meron din silang ilang hostel. At bumalik nga ulit yung dalawang magpinsan sa play area para doon i-enjoy ang natitirang oras namin dito. This is the perfect place para sa buong pamilya na gustong mag-relax, mag-unwind at mag-enjoy dito. Sobrang sulit at nag-enjoy nga ang mga bata dito sa Montana Conservation Campsite. Hanggang sa susunod na vlog. Thank you!